Princess Ann Garcia Malyari na nagmula sa BEd 1A. Samahan niyo akong tuklasin kung ano nga ba ang mga pilosopiya ng bawat mag-aaral at kung paano nila ito nagagamit sa pang-araw-araw. Hi, my name is Maylin Sico from PSET 3B. Ano po yung pilosopiya niyo po sa buhay or motto? Yun yung yung face your fear. Siyempre, everyday meron tayong nakakaharap na fear sa araw-araw. Then, at the end of the day, na susolusyonan naman yung fear na yun. Hi, I'm China Cruz from the program of PSET 3B. Ano po yung pilosopiya niyo po sa buhay? For me, sometimes you win and sometimes you learn. Kasi every day naman may binibigay God sa atin na challenge na nagampanan natin or minsan na nasa-struggle tayo makasolusyonan. Pero at least nagagawa natin yung para solusyon. Ako po pala si Alexis Lian Ducumont mula sa Bachelor of Elementary Education 3D. Ano po yung pilosopiya or motto mo sa buhay? Ang filosofiya or motto ko sa buhay ay maging mabait tsaka magkaroon ng mabuti. Paano niyo po yung na-apply sa pang-araw? So, himayin ko yung sinabi ko kanina. Yung una, maging mabait kasi sa panahon ngayon, sabi na ng professor namin, lahat isa sa panahon, yung mga ina-acknowledge, yung mga matalino. Ngayon, yung ina-acknowledge na kahit di ka matalino, basta average student ka, ma-acknowledge ka na kasi gano'n nga ba kahalaga yung galit? Like for example, pag nagtrabaho ka na sa teacher, kahit panggaling sa pagtuturo, kung may attitude ka naman, bali wala sa kanila yun. So, yung kabila naman, yung sinasabi ko na mag-aral ng mabuti kasi, naniniwala ako na na ito kasi nang mag-aunlat sa kahirapan na, gamit yung edukasyon, kahit saan pwede na tayo mapunta basta may sipag na. Ako si Carl A. Mian Cordova from BEd. Ano po yung pilosopiya or motto niyo sa buhay? Yung filosofiya o motto ko sa buhay is yung take the risk or lose the chance. Paano niyo po na-apply sa pang-araw-araw? Na-apply ko siya sa pang-araw-araw ng buhay kasi yung pag magtitake ka ng risk, kung mali man yun, ay kung panalo man or talo ka, kung may learnings ka na makukuha. Kesa naman sa yung sa natatakot kang sumugal, yung kung tama naman pala yung decision mo or yung sagot mo ganun, sayang, mawawala yung chance or opportunity. My name is Yerjan Dexter P. from PSET. Ano po yung philosophy niyo po sa buhay? Ang philosophy ko sa buhay ay disappointment first before success. Paano niyo po na-apply yun sa pang-araw-araw? Na-apply ko yun sa pang-araw-araw, lalo na ngayon na marami tayong ginagawa ng activities, quizzes, and yun kasi yung philosophy ko, align siya sa, or related siya sa grades ba na makukuha ko sa mga activities, quizzes na natitake ko. And yung disappointment first kasi, yun yung ginagawa ko muna bago i-take yung exam para mas ma-motivate yung sarili ko na kailangan malaman ko muna ano nakaka-disappoint sa akin kapag hindi ako na pursige doon sa test na i-take ko. And doon naman sa before success, doon naman makikita ko naman kung mag-success ba ako sa goal na gusto kong makuha. Ako po si Lawrence Di Balanta from BSN Math 3. Ano po yung philosophy niyo po sa buhay? Ang filosofiya ko sa buhay ay yung quote na change is inevitable. Paano niyo po yung na-apply sa pang-araw-araw? Nagagamit ko yung quote na yun, yung filosofiya na yun sa pang-araw-araw. Kasi ngayon ko na-realize, mas ngayon ako naniniwala na yung pagbabago lagi nangyayari. So bilang tao, kailangan marunong ka mag-adjust o kaya marunong ka mag-adapt ng mga changes na nagaganap sa buhay. Kasi once na na-adapt mo yung mga yun, malaking improvement din yung ma-achieve mo sa sarili. And with that, kung meron mga problema mong kakaharap mo, alam mo na paano sa solusyon. Thank you po. I'm John Ronald Di Fernandez po from English 1A.
What's your philosophy or motto in life po? My philosophy in life is, huwag kang matakot sa iyong mga kinatatakutan. And paano niyo po nagagamit yun for daily life? You have to conquer your fears. Like, dati kasi noon mahihain ako, pero ngayon parang unti-unti ko na siyang naano sa akin. Like, parang di na ako mayan, tapos parang sabi ko sa sarili ko na kaya ko to. What's your name po and your program? Kinsey Ocampo Tranate from BES 1C. Ano po yung philosophy or motto niyo in life? Ang philosophy or motto ko sa buhay is okay lang na matalo ka ng greater things. Paano niyo po na-apply sa pang-araw? Na-apply ko siya sa pang-araw-araw na pagka nag-fail ako, may natututunan ako dun sa pagpali ako na yun. And meron ako sense of progress. Kasi pag hindi ka na natatalo, it means hindi ka na gumagalaw. Wala ka ng progression. Kaya okay lang na matalo ako ng matalo. But by all means, gagalaw ako. Ayun lang. Ako po si Princess Madeline Canlas from B.Ed 1C po. Ano po yung philosophy or motto niyo in life? Ang philosophy ko po sa buhay ay take it easy, take it slow, take it one at a time. Paano niyo po na-apply yan sa daily needs? As a sensitive person, madali akong ma-hurt kapag sinasabihan ako ng mga salita na parang nakaka-insulto talaga sa akin. And then, umaabot ako sa point na ino-overthink ko siya, tapos nakaka-apekto siya sa decision making ko. Tsaka sa araw-araw na ginagawa ko, parang sobrang laki na nagiging damage niya sa akin. And then, dahil sa quote na yun, parang na-realize ko na hindi ko dapat nirarush yung sarili ko na maging okay. Tsaka pinitin yung sarili ko na maging okay. It takes time to heal. Kasi kapag pinilit ko yung sarili ko na mag-heal sa sobrang ikling panahon, hindi lang sarili ko yung maapektuhan ko sa decision making ko, pero sa ibang tao. Ayun na po. Ako si Dana Marquez ng BSL 1 ano yung philosophy or motto niyo in life? Everything happens to you. Paano po yung na-apply sa pang-araw-araw? Naniniwala kasi ako na lahat ng bagay ay nangyayari dahil meron dapat. So, for example na lang, dapat is nasa lalangin ako na 30. Pero ngayon, pinili ko ang larangan na tutulog. And nakita ko na yung rason na ng pinakapong larangan is yung eto ko. Naniniwala ko na ito yung larangan na para sa akin. Hindi lamang para sa sarili ko upang kumita ng pera. But just makapagtulong sa mga kabataan at makapagmahagi ng gandang kahit. My name is Ferdinand Omotenko from ESL Research. Ano po yung philosophy niyo sa buhay? So yung philosophy or motto ko sa buhay is practice makes progress and then progress makes it perfect. So naging motto ko sa philosophy sa buhay yung sinabi ko na teacher ko when I was in grade 9 sa buhay. And then ayun, napakaganda na essence ng mismong motto ko na yun. Paano niyo po na-apply sa pang-araw? So, ibig sabihin lang kasi practice makes progress. Ibig sabihin, every practice, dapat hindi lang siya basta practice. Ibig sabihin, dapat hindi lang siya ginagawa. Ibig sabihin, if gusto mo ma-achieve yung perfect na, yung perfect face, dapat yung practice mo is ginagawa mo or mas inaaral mo. Ibig sabihin, dapat gawin mo ma-instill sa utak mo or ma-inculcate or matatakot ka sa utak mo yung ginagawa mo to be a progress na yun. Tapos yung progress na yun ay magbibigay or magdidikta into perfect face. So paano ko nga ba siya nagagamit sa pang-araw-araw na buhay? So siguro, example ko naman dito, under ng ACADS, academic or quizzes. So ayun nga, kaya example natin dito sa review. Ibig sabihin, may sa review, kahit na ilang beses mong binabasa yung isang specific na topic, dapat inaaral mo siya, or dapat hindi mo na siya binabasa, dapat inaaral mo siya. Ibig sabihin, dapat talaga pinitin mo itak sa utak mo in order to, syempre, maalala mo. So, if paulit-ulit mo siya in-instill or ulit mo siya pinapractice, yun na siya magiging perfect. Ngayon ay magbibigay tayo ng
natutuhan o insight natin sa mga previous na interview natin. First, para sa akin, yung natutuhan ko sa mga filosofiya nila is yung don't overcome your fear. Tsaka dun sa term na take the risk or lose the chance. Kasi tama nga naman yun. You don't have any idea if magiging positive or negative ba yung iti-take mo na risk, kaya siya naging risk. Tsaka yung wag mo i-overcome yung fear mo kasi pag ina-overcome mo yung fear mo, magkakaroon ka ng boundaries, magkakaroon ka ng barriers na kung hanggang saan ka lang kasi natatakot ka na mag-step out. And sa mga filosofiya na yun, may isang tumatak sa akin. Yung tumatak sa akin na yun is yung okay lang na matalo ka ng mga greater things. Kasi pag natatalo ka, natututo ka. And yung pagkatuto na yun, ay yung nagiging progress mo para umangat. Kasi pag natatalo ka, it means it's either kontento ka na sa lagay mo ngayon or ayaw mo lang umusan. Takot kang umusan. Ganun. Para sa akin kasi, ang pagkatalo is not just a failure lang. Parang ayun yung magiging stepping stone mo para sa mga bago na matututuhan mo.